In the Bible, there are so many miracles happening all over the place, but God doesn't do miracles anymore. And I thought that's a really great question. John, why don't we experience the miracles that the apostles were capable of? Well, some people do. Why don't we see it, I guess, regularly, as often as we'd like, or as often as they did? And that's true, I think. Napakagandang tanong at magandang pag-usapan. Actually, natanong niyo na ba sa sarili niyo na sa tagal-tagal ko ng pagiging Kristiyano, bakit hindi ko maranas-ranasan ang mga nangyayari dito sa Biblia? Bakit nga ba? Pag may katanungan ka na katulad ng ganito, ang unang hinahanap ay ang iyong sarili. Dapat mo nang saliksikin ang iyong sarili. Tinanong mo na ba sa sarili mo, kilala ko ba talaga ang Diyos ng Biblia? Ang mga nalalaman ko ba ay tama? Ang pananampalataya ba o katuruan na binigay sa akin na ipasa ay tama? Pag ang teacher ay nagturo sa estudyante, ito ay naisalin-salin sa bagong estudyante at henerasyon. Ito ay dumadami at kumakalat. Pero ang tanong, tama ba ang may ipapasang karunungan? Paano kung mali? So, ibig sabihin ba, ang mga itinuturo ba ay mali? Hindi lahat ng preaching sa church na may Bible verse ay tama. Hindi niyo ba alam, pag ang isang maling turo ay ginawang tama, dahil nilagyan ito ng Bible verse, ito ay kasalanan? Blasphemy or kalapastanganan ang tawag dito. Share ko lang. For more than 30 years akong born-again Christian. Active sa church, part ng music ministry, nag-share ng gospel. Ang daming napupuntahang leadership training, may youth camp, sobrang dami. Pero hindi ko naranasan ang mga himala sa buhay ko noon. Hindi ko makita kung paano kumikilos ang Diyos. Until nakaranas ako ng matinding disiplina ng Diyos. At doon ko lang nakilala ang tunay na Diyos ng Biblia. 2023. Halos lahat ng nangyari dito sa Biblia since then ay nararanasan ko sa buhay ko. Buhay na buhay ang Diyos sa buhay ko. Uulitin ko. Halos lahat na nangyayari dito sa Biblia ay pinaparanas sa akin ng Diyos. At dapat din ganun sa inyo. Ito kasi ang gusto ng Diyos na mangyari. Kasi God is fair. Bakit hindi nakakaranas ng himala ang isang Kristiyano? Number 1, maling pagkakilala sa Diyos. Hindi pagrespeto sa salita ng Diyos. Number 3, kulang ang pagkakilala sa Diyos ng Biblia. Sabi sa Matthew 28 verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Most Christians has been baptized by the Son. Kilala nila ang ating Panginoon Jesus. Pero ang tanong, are you baptized by the name of the Father and the Holy Spirit? Kilala mo ba ang Diyos dito sa Biblia? Kilala mo ba ang banal na Espiritu dito sa Biblia? O kilala mo lang ang ating Panginoon Jesus? Pag hindi mo sila kilala, malamang may kulang. May share akong verse. Matthew 7 verse 15 to 17. Watch out for false prophets. They come into your sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Likewise, every good tree bears fruit, but a bad tree bears bad fruit. So, ibig sabihin, kung ang teacher ay hindi nararanasan kung anong nangyayari dito sa Biblia, ganun din na ipapasa ito sa mga nakikinig at kumakalat pa. Bigyan ko kayo ng example. Alright. So, maraming mananampalataya, lahat sila ay tama. Lahat sila gumagawa ng mabuti sa paningin nila o sa paningin ng tao. Pero ang tanong, tama ba sa paningin ng Diyos? Sino sa kanila ang tama sa paningin ng Diyos? Sino ang tama? May mga mananampalataya na sinasabi pwede magpatattoo.
Ang tattoo daw kasi ay kultura noong panahon na yon. Ang tanong, totoo ba? Binigay ang Diyos ang Biblia para sa tao. Or, bakit or para saan? Upang ingatan ka. Iniingatan ng Diyos ang iyong buhay. Iniingatan ng Diyos ang iyong pag-iisip. Emotional at kahihiyan, iniingatan niya yan. Iniingatan ng Diyos ang iyong pangalan. Iniingatan ng Diyos ang iyong inheritance, kayamanan at lahi. Iniingatan ng Diyos ang bawat cell ng iyong katawan. Bakit bawal ang tattoo sa Biblia? Kasi sinasaktan mo ang iyong sarili. Sinasadya mong saktan ang iyong sarili. Leviticus chapter 5 verse 15. When anyone is unfaithful to the Lord by sinning unintentionally. So dito, unintentional, hindi sinadya. Pero ang tattoo ay sinasadya or ginusto mo. Guilt, pakiramdam, unintentional, nagkasala. Paano pa kaya kung sinadya, ginusto mo ang iyong kasalanan? So mas matandang kasalanan siya. Ang sabi nga sa Matthew 5 verse 34 to 35, but I'll tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, or for it is God's throne, or by earth, for it is the Lord's footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Ano ibig sabihin ito? Magsalita ka lang ng hindi maganda sa bawat nakikita mo dito sa paligid mo, ay nagkasala ka na. Oath, hindi lang yan literal na oath or panunumpa. Oath, ang ibig sabihin yan, lahat ng lumalabas sa bibig mo recorded dito. Katulad ng hindi naman maganda yung halaman na ito, ay isa na siyang kasalanan. Kung sa salita pa lang nang iniingatan ka ng Diyos, iniingatan niya lahat ang kanyang nilikha, paano pa ikaw? Sinasaktan ng iyong sarili. Iniingatan ng Diyos ang iyong pisikal, bakit mo sasadyain saktan ito? God can forgive a man for having a tattoo, but it doesn't mean that He allows it. If you insist that it is okay to have a tattoo, that is a sin, and that is what I call spiritual immorality. Pero take note, there are situations that God will allow tattoo. If God gives you an exemption to have a tattoo, make sure that in your mind, tattoo is not allowed. Because if not, you will sin of spiritual immorality. Ngayon, may mga Kristiyano naman na sinasabi, pwedeng kainin lahat sa pagkain. Maraming mananampalataya na pwedeng kainin ang lahat dahil nilinis daw ito. Talaga ba? Sige, kung totoo yan, bakit hindi mo kainin ang lahat? Bakit hindi ka kumain ng bulate, langaw, ipis, daga, maggots, etc.? Kumakain ka ng nakakalasa na hayop? Kumakain ka pa. Bakit hindi mo ito kainin? Di ba sabi mo, nilinis na? Pag hindi mo magawa, ibig sabihin, isa siyang kasinungalingan. 2019, umiihi na ako ng dugo at may tubig ako sa baga. Sa panahon ng COVID, nung time na sana magpapa-opera ako at magpapaalis ng tubig sa aking baga, sinarado ng Diyos ang Pilipinas. Eksaktong coincidentally, nagkaroon ng malawakang lockdown. At sinabi ng Diyos sa akin, magstay ka sa bahay niyo. Hanapin mo ako at papagaling kita. Isa sa mga dahilan kung bakit ako pinagaling ng Diyos dahil sa aking kinakain. Lahat ng pinagbabawal dito sa Biblia ay hindi ko kinain noong oras na yun. Kasi wala kami pera. Ang galing ng Diyos kumilos, no? Siya mismo talaga ang nagliligtas. Kaya nga, you are saved by grace. Natatandaan ko pa ang sabi sa akin ng kapitbahay noon na namayapa na. Isang dapo na nga lang ng bulate, patay na ako. Pero dahil sinunod ko ang kagustuhan ng Diyos at nahanap ko kung ano ang gusto niyang iparating, pinagaling niya ako. Nawala kaming pera at hindi ako pumunta sa ospital at nagpatyaga.
Pero take note, may mga sitwasyon na pwede kang kumain ng mga pinagbabawal dito sa Biblia. Pero dapat nakalagay sa isip mo na bawal talaga ito. As you can see on Matthew chapter 7 verse 15 to 17, watch out for false prophets. By their fruit you will recognize them. Every good tree will bear good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Sabi nga, makikita mo sa fruit kung sino ang tama. Pag ang bunga ay walang proof sa buhay ng isang Kristiyano, ay masama ang puno. Ang proof po, ang ibig sabihin ko dito ay dapat kung ano ang nangyayari dito sa Biblia ay nararanasan mo. Hindi lahat ng Kristiyano na gumagawa na mabuti ay tama ang tinuturo. Kaya mga kakaunti lang ang nakakaranas ng himala ng Diyos. At kaya nga kakaunti lang din ang makakapunta sa langit dahil may kulang. Bakit hindi mo subukin baguhin ang iyong pananaw o pagkatuto dito? Subukan mong makinig sa sinasabi sa iyo ng Banal na Espiritu ngayon. Saliksikin nyo ang iyong nang mabuti ang salita ng Diyos para makilala mo ng mabuti kung sino ang Diyos na Biblia sa buhay mo, kung sino ang Banal na Espiritu at paano siya kumikilos. Manalangin ka katulad ng panalangin ko. Yan sabi ko, O Diyos, gusto kitang makilala. Pero ipakilala mo kung paano ka naging Diyos ng buhay ko. Maraming salamat.